Sobrang nakaka-bless ang mga katotohanan ng mga lyrics na ating inawit patungkol sa kadakilaan ng ating Panginoon Diyos. Last preaching po ay patuloy na diniinan ng ating mahal na pastor ang kahalagahan sa ating buhay ng power of the resurrection of Jesus Christ. At may apat na binigyang kataga si Pastor Noel during that time. Meron po bang nakakaalala kung ano yung the four activity of faith, na ito po yung pinakasusi para kapangyarihan ay patuloy na mag-manifest sa ating mga buhay. Ano po ba yun? Visualize, vitalize, vocalize, yung apat mga kapatid ay ang pinakasusi sa pananampalataya natin, na kung saan ito namang pananampalataya natin ang patuloy na nag-hold para ang power of resurrection ay patuloy nating tamasain sa ating mga buhay. At dahil iyon po ang message last week, atin naman pagtutuunan ng pansin today, ang hindrance o yung pinaka-hindrance na pumipigil sa pananampalataya, na kung saan binanggit natin na itong pananampalataya ay napakahalaga para mag-get natin o mag-manifest sa atin yung kapangyarihan ng resurrection ng Panginoong Yesus sa ating buhay. The main hindrance of barricade para hindi natin makuha yung power is unbelief. Opposite lang po ng faith. Walang iba kundi yung unbelief. Kaya ang message natin today is all about complaining. Brother Ernie, ano bang kinalaman yung complaining sa unbelief? Complaining is the manifestation of unbelief and rebellion. Tandaan po nyo yan, mga kapatid. Complaining is a manifestation of unbelief and rebellion. Kaya nga, may command sa Biblia, sa Philippians chapter 2, verse 14. Ang sabi po ni Pablo, do all things without complaining and arguing. So mga kapatid, ang command na yan ay dapat nating ilagay lagi sa ating pag-iisip. Kasi po, tulad po ng aking sinasabi ngayon, ang isa pong hindrance para hindi natin makuha yung power of resurrection is unbelief. At ang topic po natin today is all about complaining, na ito po ay manifestation ng unbelief sa ating buhay. Kaya doon sa mga mahilig mag-complain, ready na po ba kayo? Amen. Amen. Complaining is an expression of dissatisfaction. Imagine kapatid, kung ikaw ay laging nagko-complain, ikaw ay nag-e-express na hindi ka satisfied sa iyong buhay. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Alam naman po natin ang Biblia, maraming kataga na sinabi sa Biblia na ikaw ay napakamahalaga sa mga mata ng Diyos. At kung ikaw ay mayroong dissatisfaction sa iyong buhay, yung pagpapahalaga ng Diyos sa buhay mo ay itinatapon mo lahat. Kaya naman napakahalaga po kapatid, na lagi tayong aware kung sino tayo. Sabi nga ni Pastor last week sa kanyang preaching, yung susi rin para magkaroon na activity, yung apat, ay kailangan aware tayo kung ano yung authority natin sa ating buhay. At tingnan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi po, you are a chosen generation,
a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Mga kapatid, binanggit po ni Pedro na tayo bilang isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo ay bigat ng pagtingin ng Panginoon sa atin bilang isang tao. Tayo po ay sinabihang chosen generation, royal priesthood, holy nation, and a peculiar people. Naiiba po tayo sa karamihan ng mga tao sa mundo. Kaya naman kung ikaw, kapatid, ay mahilig mag-complain, ito po ay masakit sa mata at pandinig ng Diyos na lumalang sa atin bilang isang tao o nagbigay ng pagpapalaga sa atin bilang isang tao. Kagaya na sinabi ko kanina, complaining is a manifestation of unbelief. Ito po ay lack of faith. Complaining can imply a lack of trust in God's wisdom, power, or goodness, suggesting that one believes God is not providing and not acting justly. Kumbaga, naniniwala ka na walang magagawa ang Diyos. Iba na yung paniniwala mo. Lack of faith. The Bible views complaining as a form of spiritual weakness and a barrier to a deeper relationship with God. So, ayan po mga kapatid, napakabigat po ng pagiging mareklamador sa mata ng Biblia at sa mata ng Diyos. Unahin po natin, point number 1, the cause. Ano ba yung mga cause ng complaining, ng pagiging mareklamo o reklamador na tao? Pinakita na po natin dyan, discontentment, isa po yan. Magbibigay lang po ako ng dalawa. Isa po ay discontentment. Ang discontentment is a feeling of dissatisfaction or unhappiness with a situation, person, or circumstances. Ito po ay lack of satisfaction. Discontentment is characterized by a constant feeling of not being satisfied with one's current circumstance, possessions, or achievement. Ito rin po ay restless craving. It involves a persistent desire for more, whether it's material possessions, social status, or some elusive sense of inner peace. So, ayun po yung nagkakarakterize sa discontentment. Alam nyo, mga kapatid, kaya binanggit ko kanina yung 1 Peter chapter 2 verse 9 na binanggit ni Pedro kung sino tayo sa mga mata ng Diyos. Tapos ay mareklamo tayo. Isa po sa cause ng pagiging makomplain ay yung discontentment po. Yung hindi tayo nakukontento sa kung ano tayo. Imagine, ginawa kang peculiar people ng Panginoon, tapos hindi ka pa kontento. Ginawa kang royal priesthood. Ginawa kang reyna at reyno ng kalangitan. Hindi ka pa nakukontento. So, isa pong masakit na bagay na maririnig ng Panginoon yon sa ating mga bunganga, yung pagko-complain. Lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa church. Mamaya po, didiinan po natin yan. Yung restless craving na tinatawag, ito po ay natural sa isang tao. Katulad ng sinabi ni Paul sa Romans chapter 7 verse 18 na walang mabuting laman sa aking katawan. Diba ang sabi niya? Kasi ang lust ang laging hinahanap ng ating flesh. At tatandaan natin, ang lust po ay walang lust. Sabi nga ni Pastor doon sa kanyang mga nakaraang preaching. Yung lust ng ating flesh, hindi po natin kayang kontrolin yan. At ang makakapag-control lamang dyan ay yung lalakad tayo sa Espiritu. Sa pagkain na lamang, talo tayo kagad doon.
Hindi natin kayang kontrolin ang mga pagkain na nasa ating harapan. Sa pera, ganun din po. Kaya yung mga politiko na tinatawag na traditional politician, yung trapo, ang pera sa bangko o sa kanilang account ay bilyon-bilyon na, pero hindi pa rin nagsasawa na magnakaw. Yung ilan lamang po yun, hindi po lahat ng politiko ay binabanggit natin na gano'n. Yung trapo lamang po ang pinapatungkulan natin, yung tinatawag na traditional politician. So isa lamang po yan mga kapatid na yung discontentment ay natural sa isang tao. Pero kung ikaw ay isang believer na, dapat yung discontentment ay wala na sa iyo. Dapat naintindihan mo na kung sino ka at kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kung sino ang pinakakayamanan ng buhay mo ay wala nang iba kundi ang Diyos. Amen? Amen. Merong isang kwento na merong dalawang magkaibigan na nagkita. I-inject ko lang konti. Ito ay patungkol sa discontentment. Sabi sa isang kwento, two friends met each other on the street one day. One looked very sad, almost on the verge of tears. Ngayon nagtanong yung kanyang kaibigan, his friend asked, "What has the world done to you, my old friend?" Ang sabi ng kanyang kaibigan. The sad fellow said, "Let me tell you, 3 weeks ago, my uncle died and left me $40,000. That was 3 weeks ago." Sabi ng kaibigan niya, "Oh, that's a lot of money. But you see, 2 weeks ago," sabi ganun ng isa naman, "a cousin I never even knew died and left me $85,000 free and clear. Sounds to me that you've been very blessed," sabi ng isa. Sumagot ulit yung isa. "You don't understand," he interrupted. "Last week, my great aunt passed away. I inherited almost $250,000 from her." Now the man's friend was really confused. Then, "Why do you look so glum?" Sabi ganun ng kaibigan niya. Sumagot yung nabigyan ng mga pagpapala ng 3 linggo. Sabi niya, "This week, nothing." Ibig sabihin, mga kapatid, we can often come to the point where we expect to get certain blessings that God never promised us. And when they do not come, it's easy to get bitter. Yung isang tao na walang kakontentuhan sa kanyang buhay ay laging nag-e-expect ng more. Ayan po ang laging lumalabas sa kanyang puso. So mga kapatid, ang discontentment ay napaka-halaga na huwag nating maramdaman sa ating mga puso, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Sabi nga ng Hebrews chapter 13, verse 5, "Be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you." Discontentment will slip upon us when we focus on the possessions of others. Minsan po, ganun ang nangyayari. Pag tayo ay tumitingin doon sa nagiging achievement o blessing ng ibang tao sa ating paligid, nagkakaroon tayo ng discontentment. Bakit siya ganun? Bakit ako ganun? Bakit siya? Hindi naman Kristiyano. Bakit ako Kristiyano ako? Matagal na akong Kristiyano. Bakit mas pinagpapala siya kaysa sa akin? You can know if you are discontent by your reaction to the blessing of others. Malalaman mo, kapatid, na hindi ka nakokontento kung ano ang nagiging reaction mo base sa puso mo doon sa kapatid mo o doon sa ibang tao
na binibigyan mo ng reaction. Because the issue of discontentment is the heart. Ito po yung tinatawag na ungrateful heart. Ang sabi nga ng 1 Timothy chapter 6, verse 6, 1 Timothy, verse 6, chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is a great gain. So sinabi po ni Pablo, mga kapatid, but godliness with contentment is a great gain. Meaning, hindi po natin kayang magkaroon ng kakontentuhan sa buhay kung hindi po tayo nagpapaka-godly. Amen. Dahil ang natural na tao, ang natural na nature natin bilang isang tao, tayo ay mayabang, sakim, gusto kabig ng kabig. Pero kung tayo po ay magiging Kristiyano na, dapat na iba na po yun, yung old nature natin. Kaya ang sinabi po ni Timothy o ni Pablo sa sulat niya kay Timothy, but godliness with contentment is a great gain. Kaya naman si Paul, binanggit niya doon sa Philippians chapter 4, verse 11 to 13, tingnan nga natin, kapatid na Jar. Dito niya in-express yung kanyang experience to be contented in any situation. Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Sabi po ng Philippians 4:11, now that I speak in the respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Verse 12, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. And then verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mga kapatid, ang tunay na nagbibigay ng kalakasan sa atin para maging kontento, walang iba kundi ang Diyos. Kaya naman sinabi po nung verse natin kanina, godliness with contentment is a great gain. Kaya mga kapatid, lagi po tayong bumabad at mag-focus sa Panginoon. Number 2, the cause, discouragement. Sa Numbers chapter 21, verse 4, ito nga palang complaining ay binibigyan natin ng picture doon sa naging story ng Israelites sa wilderness. At alam niyo ba mga brethren, mga kapatid, puro reklamo ang ginawa ng mga Israelites during the time ng kanilang journey sa wilderness. I-share ko lamang po. Bago ibinaba yung 10 Commandments, nakasampung complain ang mga Israelites kay God. Pero, wala po ni isang nalaga sa kanila during that 10 times complain. Na kung saan nilalait nila ang Diyos. Pero nung ibinaba po yung 10 Commandments, at nagumpisa silang mag-complain, 3,000 po kagad ang namatay sa kanila. Ano pong ibig sabihin? Mga kapatid, during that time, na hindi pa binababa ang law, sila po ay under grace. Yung grasya ng Panginoon ay sumasa kanila. Pero nung ibinaba na ang law, doon na nagumpisa, na nagkamata yung lahat ng mga nagko-complain doon sa story ng mga Israelita sa ilang. So, discouragement, a sense of being unable to control a situation. Kaya tayo nagkakaroon ng feel
ng na tayo ay na-discourage kasi hindi natin po ang pwede ko sabihin sa iyo. Hindi mo kayang kontrolin ang sitwasyon ng anumang bagay sa buhay mo. Walang iba na pwedeng mag-control ng buhay mo o ng anumang sitwasyon sa buhay mo, kundi ang Diyos lamang. Kung hindi ka bababad sa Panginoon Diyos o sa Diyos, patuloy ka lang magkakaroon ng frustration o discouragement sa buhay. Kasi lagi mo nga hanapin na makontrol ang buhay mo eh. Sa trabaho, sa asawa, sa pera, lahat yan gusto mong kontrolin. At pagka dumadating sa point na hindi mo siya makontrol, doon pumapasok yung pakiramdam na ikaw ay laging nadi-discourage. Sa jowa, ganun din, hindi mo mapasunod. Kaya lagi kang discouraged. Amen? Amen? Sa Numbers chapter 21 verse 4, tingnan natin. Sa Numbers 21 verse 4, ito po yung senaryo na kung saan kalalabas lang ng mga Israelita at sila ay piniikot ng Lord doon sa ibang lugar kasi ayaw silang padaanin ng mga Edomites doon sa kanilang lugar. Yung mga Edomites ay yung land of Edom ay tinanggihan sila na huwag kayong dumaan dito kundi gigirahin namin kayo at papatayin namin kayo. Doon, umikot kayo sa malayo, wag dito sa daanan namin. So, ganun po yung nangyari dito sa scenario na to. Sa Numbers 21:4, ang sabi po, and they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Sometimes, mga kapatid, yung bang sa tagal ng pinag-aantay natin, tayo bilang isang Kristiyano, bakit ang tagal dumating ng deliverance sa akin? Bakit hindi ako makakawala dito sa lugar o senaryo ng aking buhay? May mga ganung senaryo tayo sometimes sa buhay natin, pero hindi natin alam na ang Diyos ang nagbibigay ng senaryo para sa kanyang perfect time sa ating buhay. Mga kapatid, ang discouragement, sometimes umuusbong yan pag tayo ay natatagalan doon sa mga bagay na inaasahan natin sa ating buhay. Kagaya nga na sinabi ko, hindi mo nakokontrol yung bagay sa buhay mo. Ang discouragement ay loss of confidence or enthusiasm, yung bang pinanghihinaan ka ng loob o nawalan ka na ng pag-asa o interest. Naranasan mo na ba, kapatid, na kung kailan nasa gitna ka na at saka naman ka nadi-discourage? May mga ganun po. Sa Kristiyano, kung kailan ka naging Kristiyano, saka naman biglang dumami ang mga problema mo. Ito lang po ang sasabihin ko sa iyo, kapatid. Tayo, bilang isang Kristiyano, lagi po nating tatandaan na lagi po tayong target ng kaaway. Mas nagpo-focus ka sa gawain ng Diyos, mas nagpo-focus ka sa pagbabasa ng Biblia, mas lalong nagdo-double time ang kaaway para i-discourage ka. Kaya naman lagi natin iisipin na ang kaaway ay laging nandiyan. Lagi mong tandaan na target ka lagi ni Satan at ayaw niya na magpatuloy ka, kapatid. Sample sa church, lalo na. Sa marriage, lalo na. Sa jowa, ganun din. Kasi ang marriage po, mga kapatid, ang marriage po ay number 1 po talagang target yan ng kaaway. Kasi ang disenyo ng Diyos ay nag-uumpisa sa pamilya patungo sa church. So number 1 po target yan. Sa work, ganun din. It is important to understand that complaining is an open invitation for Satan to attack you. Sa mga kapatid, it is important to understand that complaining is an open invitation for Satan to attack you. Nag-i-invite ka kay Satan pag ikaw ay laging nagko-complain. Amen? Kaya naman ang Bible, ina-encourage tayo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang sabi doon, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm
let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. O kung sino man yung mga pinanghinaan na ng loob dyan na nagsishare ng Word of God, sa jowa, 4 na taon, 5 taon, 10 taon, umabot na nagsishare ka, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin pinapansin. So kapatid, ang Diyos lamang ang pwedeng makapag-convert sa kanyang mga salita para doon sa specific na tao na gusto mong mawin. Then point number 2. Kanina point number 1 is the cause, no? Tinalakay natin yung ano ba yung cause ng complaining. And then point number 2, the consequences of complaining. Ano ba yung mga consequences ng complaining? Tingnan natin, number 1, tingnan natin sa Numbers chapter 11, verse 1. Numbers verse 11, chapter 11, verse 1. Ito yung story pa rin ng mga Israelites. Lagi po natin tatandaan na mga Israelite po ay reflection o picture ng isang Kristiyano. And when the people complain, it displeased the Lord. It displeased the Lord. Diyan lamang po tayo. So number 1 point natin sa consequences, subpoint, number 1 consequences, it displeases the Lord. Nadidisplease po natin ang Lord kung tayo po ay pala complain. Ayan po ang sabi ng Biblia. Complaining is often considered displeasing to God, particularly when directed towards God or when fueled by lack of gratitude or faith. Kaya beware mga kapatid, kung tayo po ay minsan nananalangin po tayo, hindi po natin na pagtatanto, yung panalangin pala na binibigas natin, hindi na tayo nananalangin, nagko-complain na tayo. So may mga ganung senaryo po sa buhay ng isang Kristiyano. Gusto ko lamang po i-express o ipaalala sa bawat isa na ang panalangin po ay isang muka ng pagsamba sa Diyos. Ngayon po, kung tayo po, ang dinadala po natin sa ating panalangin ay walang iba kundi i-complain yung mga pangyayari sa ating buhay, hindi po siya nagiging panalangin sa pandinig ng Panginoon. Nadidisplease po ang Panginoon. Kaya dapat kung anuman ang senaryo ng buhay natin, nananalangin tayo na may pagpuri, lagi pa rin sa Panginoon, anuman ang senaryo o situation na ating dinadaanan. Sa jowa. Ang sabi po sa Exodus chapter 16 verse 8, when you complain, you are directly complaining against God. So pag nagko-complain po tayo, direkta po tayong nagko-complain yun sa Diyos, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Meron bang isang tao na gustong kasama mo ay lagi nagko-complain o reklamador? Ayaw, di po ba? Kasi ang isang tao na laging ang kasama ay reklamador, nakakahawa po yun at nakakababa po yun ng moral. Ayan po ay matitingnan natin doon sa pangalawang subpoint natin. The consequence, kanina, it displeases the Lord. Pangalawa po, damages people. Nakaka-damage po yan ng tao. Yung pagiging mareklamo o reklamador. Imagine kung yung kasama mo sa bahay ay laging reklamo na reklamo. Na-absorb po natin yan. Kung ang asawa mo ay laging nagre-reklamo, ang jowa mo ay laging nagre-reklamo, ay mahahawa po tayo niyan. Nakakahawa po yan. Pag ang kasama mo ay reklamador o palagi nagreklamo, ito po ay nakapanghihina ng loob. Si Moses ay pinanghinaan din ng loob during that time dahil sa kakareklamo ng mga Israelita sa kanya. Tingnan po natin sa Numbers chapter 11, verse 10.
Gusto na sumuko ni Moses eh. Sabi po ng Numbers 11:10, Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent, and the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased. Sa verse 11, And Moses said unto the Lord, Wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all these people upon me? Verse 12, Have I conceived all these people? Have I begotten them, that thou shouldest say unto me, Carry them in thy bosom, as a nursing father, buried the sucking child unto the land, which thou swearest unto their father. So nagrereklamo dito si Moses na, hanggang kailan ko ba ipag-ihele ang mga Israelitang ito? Parang ganun yung complaint niya. Tuloy po natin sa verse 13. Hanggang 15 po tayo. When should I have flesh to give unto all these people? For they weep unto me, saying, Give us flesh that we may eat. Nagko-complain po yung mga Israelite during that time na makakain man lang sila ng karne. Kasi lagi nilang kinakain yung bread lang. At ikinumpare pa nga nila na dito sa wilderness, o buti pa doon sa Egypt, lagi tayo nakakain ng karne. Ang sabi ng 14, I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. So sa verse 15, dito po siya lumundo. And if thou deal thus with me, kill me. Sabi niya kay Lord, I pray thee out of hand, if I have found favor in thy sight, and let me not see my wickedness. Sa mga kapatid, sumuko na si Moses doon sa kanyang statement, at sinabi niya, patayin mo na lang ako, Lord, kung ganito lang din, na hindi ako nakakasumpong ng favor sa iyo, na itong mga Israelite ay lagi kong kinakarga. So kagaya ng pinupunto natin mga kapatid, ang pagiging mareklamador ay nakaka-damage ng tao. Apostle Paul reminds us about murmuring or complaining in 1 Corinthians chapter 10. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 10, verse 10. Ang sabi ni Paul, neither murmur you as some of them also murmured. Complaining po yan, murmured, and were destroyed of the destroyer. So yung sabi ni Paul, ang iba doon sa kanila sa wilderness ay na-destroy. Sino pong nag-destroy? Kundi walang iba, kundi yung destroyer. Tuloy natin sa verse 11. Now all these things happen unto them for an example, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Verse 12. Wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. So mga kapatid, nag-warning po si Paul na yung pagiging complainant o complaining o complainer o lagi ka nagko-complain ay baka maging sanhi pa ng ikatutumba mo. So yun po ang gustong i-point out ni Apostle Paul sa atin bilang isang Kristiyano. Maraming mga beses na ang mga tao ay nagkaroon ng damages o na-damage because of complaining. Isa-isahin ko na lamang po, hindi na natin titingnan kasi hindi tayo sakto sa oras. Si Miriam po nagkaroon ng siya ay nag-complain. Kay Moses, makikita po yan sa Numbers 12, verse 9 to 10. At marami pang iba doon sa Numbers 11, verse 1. Tutuloy po natin yun. Ang sabi ng verse, sinunog ng Diyos yung isang lugar doon sa camp ng Israel. Yung lugar na yon na walang iba kundi pinagdudulutan o pinanggalingan ng complaint. So, nadadamage po ang mga tao. And take note mga kapatid, hindi lamang po spiritually tayo nadadamage, kundi ganun din po. Pagdating po sa pagko-complain,
sa medical study po, ang pagiging complainer ay nagiging sanhi din po ng ikahihina ng ating katawan. Medical study says when you complain, you increase your level of cortisol in your body, also known as the stress hormone. Chronically high levels of cortisol can lead to a variety of health problems, including increased risk of depression, digestive problems, sleep issues, high blood pressure, and even increased risk of heart disease. So mga kapatid, damage po ang isang taong laging nagko-complain. And then lastly, pangatlo, the consequence, ito po ay nagdi-delay din ng blessing sa atin. Delaying the blessing of God. The Israelites were originally slated to reach the promised land in just 11 days. At alam naman po natin mga kapatid, na dapat 11 days lang sila magta-travel papunta doon sa promised land. Pero ang nangyari po, kaka-complain nila, inabot po sila ng 40 years. Imagine kung gaano katagal o dinelay ng Lord yung blessing na dapat mapupuntahan nila ng just 11 days lamang. Pero inabot sila ng 40 years dahil sa kaka-reklamo. So nagdi-delay po ito ng blessing sa atin bilang isang tao, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. So ganun po ang nangyayari. Ayun po ay mga consequence ng complaining. Punta po tayo sa third point, the cure. Ano po ba ang cure o gamot para hindi natin danasin yung ganong expression o ganong manifestation sa ating buhay, yung pagiging ma-complain. The cure for complaining involves shifting focus from negativity to positivity, and developing a more resilient and grateful mindset. So ano po yan? Number 1, dapat po bilang isang Kristiyano, dapat po magkaroon po tayo ng realization or awareness. Realization in what? We need to realize that walking in this world according to Jesus is hard and full of obstacle because of the enemy. Number 1 po na dapat nating ma-realize, tayo po ay laging nasa battle. May kaaway sa katotohanan ng buhay, spiritually. Ang sabi po ng Biblia, ang devil, ang adversary, ay laging nag-aabang. Paikot-ikot at naghahanap ng tiyempo para masila ang isang Kristiyano. Ayan po ay nakalagay sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Lagi po natin tatandaan na tayo po ay nasa pakikipaglaban 24/7 ng ating buhay, spiritually. And then pangalawa, renewing of mind. Kanina realization, Pangalawa, renewing of mind. Tingnan po natin sa Romans chapter 12 verse 2. Dapat po nating i-renew o i-focus yung ating pag-iisip. Dapat nating baguhin. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, ang isa po sa nagpapabagsak sa isang Kristiyano ay yung matuon siya sa mga bagay ng mundo. Yung matuon siya sa mga bagay ng mundo, yun po ang isang daan para maagaw ang attention niya o maagaw siya sa mga salita ng Diyos. Kaya ang Book of Romans o si Pablo ay nagbigay ng babala doon sa binasa natin sa Romans chapter 12 verse 2. At ang sabi rin ng Hebrews chapter 12, tingnan natin sa 1 and 2, lagi nating tatandaan, ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1,
cloud of witnesses that are setting aside every weight that easily met us to Jesus, the author and finisher of faith, who for the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, kung ang Panginoon nga ay nagsuffer din, mas matindi pa ang kanyang pinagdaanan, na kahit siya'y Diyos ay nagkatawang tao, ikaw pa kaya na isang ordinaryong tao, ay hindi mo titingnan ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. So ayun po mga kapatid, ang dapat nating i-renew. At meron pong tatlong letter W na dapat nating bibigyan ng atensyon sa ating buhay. Ano po ito mga to? Yung number 1, the Word of God. Yung kahalagahan ng Diyos na dapat nating laging tinitingnan yung kanyang value. Pag binigyan mo ng pagpapahalaga ang kahalagahan ng Diyos, doon mo rin makikita kapatid kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Amen? And then pangalawa, the work of God. Lagi mong iisipin na you are under grace. Kaya minsan ang Kristiyano na sumisemplang, mga kapatid, dahil po hindi nila iniisip ang grace. At ito po ang isang bagay na ayaw makita mo ni Satan. Ayaw ni Satan na makita mo sa buhay mo na ikaw ay under grace. Dahil pag hindi mo po tiningnan na ikaw ay under grace, lagi ka pong magmamalaki sa sarili mo at lagi mong bibitbitin ang sarili mong galing at sarili mong kakayahan para malayo ka sa tunay na kahalagahan ng Diyos sa buhay mo. And then, pangatlo, the will of God. God never late. He is in control. Lagi po nating iisipin at ilalagay sa ating isip na God is in control. At sinabi niya po sa Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it to happen. And then pangatlo, na cure. Kanina, realization. Pangalawa, renewing of mind. Pangatlo, rejoicing. Rejoice. Ang sabi po ng James 1 verse 2, count it all joy when you fall into diverse temptation. And take note mga kapatid, ang kaya lang po o may capacity lang na gawin ang mga bagay na ito na sinasabi ng James 1:2, count it all joy when you fall into diverse temptation, ay walang iba kundi ang tunay lang na Kristiyano na bumababad sa salita ng Diyos. Kasi ang normal po na tao, hindi niya po kayang i-count na maging masaya pag siya po ay dinadagsa ng problema. Ang normal na iisipin kagad ng tao ay umiwas sa isang problema, tumakas sa isang problema, at gumawa ng sarili niyang kakayahan para masolve ang problema. At hindi niya namamalayan na patindi na pala ng patindi ang problema ang ginagawa niya dahil sa kasosolve niya sa sarili niya. Ang sabi din ng James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised. So naglagay ang Diyos, mga kapatid, ng isang bagay na tatamuin ng isang tao pag napagtagumpayan niya yung temptation sa kanyang buhay. Amen? Dito po tayo magtatapos sa isang, ang objective po ng ating message for today is yung power o kapangyarihan ng resurrection ni Kristo na dapat tinatamasa natin bilang isang mananampalataya ay nawawala dahil sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa ating buhay.
Ano po yung mga bagay na yon? Yung mga bagay po na inilalagay ng kalaban doon sa ating daanan para hindi po tayo magpatuloy. Lagi po nating iisipin na ang buhay dito sa mundo at ang pagiging Kristiyano natin, hindi po nangako ang Biblia na pag ikaw ay naging Kristiyano na, ay planchado na ang daanan na dadaanan mo all throughout the way ng iyong buhay. Wala pong pinangako ang Diyos na pag ikaw ay sumunod sa akin, bibigyan kita ng magandang daan. Hindi ka makakaranas ng troubles and testing along the way. Hindi po nangako ang Diyos. Pinangako po ng Diyos, hindi ka niya iiwan o pababayaan sa anumang circumstansya ng iyong buhay. Tingnan po natin yung isang video na pwede pong makapag-update ng ating pananampalataya patungkol sa kapangyarihan o kahalagahan mo sa mga mata ng Diyos. Isang lumang video na sulit pa rin panoorin kahit luma na siya. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Last night I had a dream. I dreamed I was walking along the beach with the Lord. And across the sky flashed scenes from my life. And for each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to me, and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. And I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Footprints in the sand. He held me in his hand. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. And the Lord replied, my son, my precious child, I love you and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Ayaw po natin magsitayo. Let us pray. Father God, thank you so much, Lord, na kami
pinaalalahanan mo today about sa mga bagay, Panginoon, tungkol sa aming buhay. About sa mga bagay, higit sa lahat, patungkol sa iyo bilang aming Creator. Panginoon, salamat na kahit anuman po ang mga pinagdadaanan ng buhay na ito, nangako ka, Panginoon, na hindi mo kami iiwan o pababayaan. At patuloy naming dalangin, Lord, na kami po ay palaguin mo sa pananampalataya. Na sa ganon, during the time na kami po ay nasa ups and down ng buhay, ikaw po, Panginoon, ang laging magpapaalala na katabi ka namin. Panginoon, salamat. Maraming salamat po, O Diyos, sa katotohanan na kami po ay mahalaga sa iyong mga mata, sa katotohanan at kapangyarihan ng mga pangako mo sa aming mga buhay. Patuloy niyo pong pagpalain, Lord, ang bawat isa, ang life of grace, O God, higit sa lahat, Panginoon, sa taong inilagay mo para pangunahan ng iglesyang ito, si Pastor Noel at ang kanyang pamilya. Lord, thank you so much, Panginoon, sa mga kapatid. Thank you so much, O God, sa pananampalataya na kami po ay magkakaisa, nakapokus sa iyo bilang aming nag-iisang Diyos na buhay. Panginoon, ang pagpapala mo ay sumaamin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.